Magandang umaga po. Ako si Benison Estareja from the Weather Forecasting Section. Meron po tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Tropical Depression Isang. Si Isang po ay ang pang-apat na bagyo na po for this month of August at ang pang-siyam for the year 2025. So base po sa ating latest satellite animation, nasa vicinity na po ng Bayan ng Kasiguran sa Aurora, ang sentro nitong si Tropical Depression Isang. So relatively mahina po itong bagyo, subalit asahan yung mga pag-ulan in many areas pa rin po of Luzon and Visayas. May taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa kanyang gitna at may pagbugso na hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos po pa westward or pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So hindi siya kabagalan, hindi rin po kabilisan. Kung makikita natin, mayroong mga makakapal po na ulap dito sa may northern and central Luzon, even parts of Calabarzon and Metro Manila. Epekto na rin po yan ng southwest monsoon kung dito sa may southern Luzon, western Visayas, and some parts pa of western Mindanao. Base rin sa ating latest satellite animation, meron po tayong namataan na panibagong low pressure area malapit dito sa ating Philippine boundary sa may east po of Mindanao. Nasa higit 1,000 kilometers po silangan ng southeastern Mindanao. Low chance or mababa pang tsansa na ito'y ma-develop bilang isang tropical depression hanggang sa weekend po. No? Subalit patuloy yung pagmamonitor natin dahil papasok ito ng PAR any hour or in a few hours, and then possible na magpaulan din po over the weekend dito sa may eastern sections ng Visayas po and Mindanao. Base po sa latest track po ng Pag-asa, inaasahang kikilos nga po sa mga susunod na araw itong si Bagyong Isang, westward or pakanluran. Simula ngayong tanghali hanggang mamayang gabi po, no, babagtasin nitong si Bagyong Isang, yung sentro niya dito po sa may northern Aurora and then the southern portion of northern Luzon. But knowing na may kalawakan po itong bagyong si Isang, no, nasa around 200 kilometers yung average radius niya o yung distansya mula dun sa outer portion ng bagyo hanggang dun sa center. So hagip din po itong malaking bahagi din ng Central Luzon. Possible, pagsapit po mamayang gabi ay nasa may coastal waters na po ito ng La Union and Pangasinan, possibly as a tropical depression, subalit knowing na ito'y babalik muli sa West Philippine Sea sa karagatan, is possible bukas lumakas ito bilang isang tropical storm. Pero yung magandang balita po, no, bukas, unti-unting lalayo ito sa ating kalupaan at posible lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng late morning or bukas ng hapon. Take note po, no, yung ating landfall ay dito po sa may Kasiguran Aurora kaninang 9:50 in the morning. Kung mapapansin din natin, westward nga yung movement niya, possible na mag-intensify pa bilang isang tropical storm. Pero habang nandito po siya sa may northern and central Luzon, yung pinakamataas na wind signals po natin ay itataas ay hanggang wind signal number 1, no, kung pagbabasihan po natin yung ating latest track. At hindi rin po necessarily diretso yung pag-cross niya dito sa may parting northern and central Luzon. No? Maaaring magkaroon ng pagbabago doon sa tatahakin niyang sentro. Meron tayong mga bulubundukin na lugar dito at relatively din po hindi rin kalakasan na bagyo itong si Bagyong Isang. At dahil po dyan, meron tayong nakataas na agad-agad na tropical cyclone wind signal number 1 or malalakas na hangin sa mga susunod na oras. Basically po, malaking bahagi ng northern Luzon except dito sa Batanes. Mga lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and Apayao. Meron po tayong signal number 1. Sa buong Cordillera Region, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. At maging sa buong Ilocos Region din po, meron tayong signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hanggang dito po sa may Aurora, at sa northern and central portions of Nueva Ecija. Hindi rin natin inaalis na sa mga susunod po natin ng mga bulletins, magtaas pa po tayo ng wind signal number 1 in some areas pa po dito sa may central Luzon, the moment na tumatawid po itong si Bagyong Isang. Pero inulit natin, no, mababa pa yung chances sa ngayon na magtaas pa tayo ng hanggang signal number 2, knowing po na sa pagtawid itong si Bagyong Isang ay tropical depression po ito. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, naasahan po yung meron tayong mga hanggang 200 millimeters po na dami ng ulan. In some areas, kagaya po ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan, hanggang dito sa may Occidental Mindoro, kung dito sa may gitnang bahagi po ng Luzon dahil mismo kay Bagyong Isang, at dito naman sa may Occidental Mindoro ay dahil po dun sa habagat na siyang pinalalakas ng Bagyong Isang.
Yung impacts po, kapag meron tayong hanggang 200 mm sa dami ng ulan, may mangilan-ngilan po na mga lugar na posibleng magkaroon ng mga pagbaha. Hindi lang necessarily yung mga nasa low-lying areas. At dahil marami dito yung mga mountainous areas din po, no, yung hanggang 200 mm sa dami ng ulan, posible ring mag-cause po ng mga pagguho ng lupa. Asahan naman po natin, within the next 24 hours, meron tayong 50 to 100 mm na dami ng ulan. So in general po, light to moderate with the times heavy rains po yan sa may Cagayan, Isabela, Ifugao, natitirang bahagi ng Central Luzon, at lalawigan po ng Quezon at mga lalawigan po ng Camarines. Epekto yan ng direktang epekto nitong si Tropical Depression Isang. At kung dito naman po sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Calabarzon at ng Mimaropa, meron tayong 50 to 100 mm na dami ng ulan. Yan po ay dulot naman ng southwest monsoon or habagat. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang Sunday noon, ito po yung time kung saan nakalabas na ng PAR itong minomonitor po natin na si Bagyong Isang. So mostly yung trough nitong si Bagyong Isang affecting pa rin po dito sa may Pangasinan, Zambales and Bataan, habang yung hanging habagat naman ay nandito pa rin po nakakaapekto sa may Occidental Mindoro and Palawan, nagdadala pa rin po ng paminsan-minsang malakas na ulan at nagdudulot pa rin ng mga flash floods or landslides. Ito naman po yung heavy rainfall warning na tinatawag natin. No? Yung kanina, 24-hour rainfall forecast. But this one, ito po yung real-time na babala sa mga ulan. No? Yung mga nagtatanong kung may mga ulan ba sa mga susunod na oras, dito po tayo magre-refer sa heavy rainfall warning. Yellow warning, ibig sabihin heavy rains within the next 2 hours or hanggang mamayang alas 2 ng hapon sa may Nueva Ecija, southern portion of Zambales, buong Bataan, Metro Manila, may aasahan tayong malalakas na ulan. Ganyan din sa Cavite, western Batangas, parte pa po ng Occidental Mindoro at hilagang bahagi po ng Palawan. Posible pa rin po itong mag-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Yung mga dark blue naman po, expected na merong mga light to moderate with at times heavy rains. Pagdating naman po sa epekto ng southwest monsoon, kung meron tayong na-experience sa paminsan-minsan pabugso ng hangin, yan po ay dahil sa habagat kung kayo ay walang wind signal. Gayun din sa Metro Manila, asahan po natin yung pabugso-bugsong mga hangin, buong Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Burias Island, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Camiguin, and Southern Leyte. Bukas naman po may aasahan pa rin tayong mga pabugso-bugsong hangin dahil kaya Bagyong Isang sa Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, and Bulacan, habang may epekto rin po ng habagat sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Burias Island, and Camarines Sur. Habang pagsapit po ng Sunday, mas hihina pa yung southwest monsoon, tanging Kalayaan Islands lamang po yung may pabugso-bugsong hangin. At pagdating naman po sa mga pag-alon, yung mga may wind signals po, automatically po suspended yung ating sea travel for all types of sea vessels. Pero yung mga pag-alon po natin, in other parts pa, yung mga walang wind signals, nasa sa inyo po mga local coast guard. We are recommended din po na dahil medyo delikado nga po yung hanging habagat natin dito sa may West Philippine Sea and some parts pa of Calabarzon and Bicol region, then hindi po natin sila hindi natin nare-recommend na magkakaroon sila ng mga sea travel, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat po sa ngayon. So yan po muna yung latest mula dito sa Pag-asa. Maraming salamat po.